Hindi na kita mahal, RJ. Lynette, huwag ka na magsinungaling. Alam kong hindi madali ang hinihingi ko sa'yo. Pero sa araw ng kasal mo, hintayin kita sa park malapit sa flower shop kung saan tayo na-stranded. Hintayin kita, Lynette. Lynette! Carlos. Anong ginagawa mo dito sa labas? Meron lang akong kukunin sa kotse. Meron kasi akong naiwan. Lynette, meron akong kikwento sa'yo. Bigay ito ni Annalyn. Bigay ito ni Annalyn sa'yo? Oo. At nag-sorry siya sa akin na pinagdudahan niya ako. At tanggap na raw niya na magpapakasal na tayo. Lynette, tuloy na ang kasal natin dahil may blessing na ni Annalyn. Wali ka na. Samahan na kita. Ramdam ko nagsisinungaling ka, Lynette. Mahal mo pa rin ako. Anak. Ay. Nay. Ano pong ginagawa niyo po dito? Anak, ito yata yung tinatawag nilang wedding jitters. Nababasa ko nga po yan, Nay, yung nagkaka-anxiety daw po bago ikasal. Oo, parang ganun nga yung nararamdaman ko. Pero, anak, nabalitaan ko yung ginawa mo sa Tito Carlos mo. Binigyan mo daw siya ng cufflinks. Masaya ako dun sa ginawa mo kay Tito Carlos mo. Kahit papano, nabawasan yung mga iniisip ko. Salamat, anak, ha. Wala po yun, Nay. Sa totoo lang po, dapat nga mag-sorry po ako sa'yo, eh. Kung hindi pa po dahil dun sa isa kong pasyente, hindi po ako matatamaan, hindi ko po ma-realize na nagiging nakasarili na po pala ako. Kaya ngayon po, Nay, iintindihin at tatanggapin ko na po yung sitwasyon. Basta po masaya ka. Salamat, anak. Ay, ganito pala yung pakiramdam na malapit ng ikasal. Nakakaba. Sana talaga, anak, tama yung desisyon ko na magpakasal kay Carlos. Nay, nakikita ko naman po na napapasaya ka po ni Doc Carlos, eh. Ibig sabihin po nun, mahal mo po siya. At si Doc naman po, pag nakikita ko siyang magkasama kayo, nakikita ko rin po mahal na mahal ka niya. Di ba yun naman po yung importante kapag ikakasal? Yung mahal niyo po yung isa't isa. Nay, sige na po, umuwi ka na. Kailangan mo mo-beauty rest. Ay, hindi na, anak. Sabay na lang tayo. Matagal pa po ito, tsaka kailangan po ng 18 hours na tulog. Ang tagal Para naman fresh mo. na fresh. Hindi, anak. Basta sabay na tayo. Antayin kita. Kahit doon na lang ako. Nelia? Ay, pakisabi sa driver, i-ready na yung kotse, ha? Buksan na yung aircon para hindi na mainit pagpasok namin, ha? It's okay. Mukhang ready and excited na kayo sa kasal, ah. Well, I don't think excited is the word. I would say, sakto lang.
Eh ako naman hindi ko mahindihan yung apo ko. Gusto niya nandun ako sa kasal ng nanay niya. Okay lang naman sa akin dahil pamilya pa rin naman sila. Are you sure okay ka lang dito, Beng? Aalis ako, ate. May importante akong pupuntahan. Well, kung saan ka man pupunta, ha? I wish you well. And Papa and I have to go. Okay? See you later. Lynette, kapag sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal, titigilan na kita. At magiging masaya na ako para sa ina ni Carlos. But please, Lynette, just be honest with me. Nay! Lila nga. Halika na. Ganda-ganda naman ang anak ko. Naku, Nay, sigurado po ako mas maganda ka po mamaya. Salamat. Oh, Nay. Okay ka lang po ba? Kinakabahan ka po, no? Nay, espesyal po tong araw na to, kaya dapat mag-enjoy ka lang po. Gusto ko masaya ka, masaya yung puso mo. Kaya enjoy ka lang po, hindi ka pong kabahan. Sige, Nay, mauna na po ako dun sa venue para ma-check ko rin po yung mga bisita. Sige. Sandali, yung lola mo nasaan? Ayun po si Lola, ibang sapatos po yung nadala niya, kaya umuwi po muna siya. Pero susunod na daw po siya agad dun sa venue. Sige. Enjoy ka na yan. I love you. Love you. Enjoy ka! Sa'yo na po bahala kay nanay, ha? Pero sa araw na kasal mo, hintayin kita sa park malapit sa flower shop kung saan tayo na-stranded. Hintayin kita, Lynette. Pam, Mikay, pwede bang iwanin muna ako sandali? Nandito na ako sa park. At paano ka nakasisiguro sisiputin ka ni Lynette? Ramdam ko naman na mahal ako ni Lynette. Siguro mas matimbang yung pagmamahal niya sa akin kaysa kay Carlos. Ikaw palang maswerteng lalaki. Congratulations iyo. Di ba dapat 9 mag-start yung wedding? Yeah, right. Nasaan si Lynette? Bakit hindi pa nag-uumpisa? Nasaan si Lynette? Ako nga po alam, di ko po makontak eh. Pa, wala kayang kinalaman si Obeng sa pagkawala ni Lynette? Baka naman po parating na siya, ikot. Hindi na pa po tapos mag-ayos yun eh. Carlos, hindi naman kaya nag-back out si Lynette?